This video contains swearing. Parental guidance is required. If you don't like swearing, you can also not watch it. Thank you for watching. Sa pagpapatuloy ng nakaraan, habang nasa conference room, at kung hindi tayo magkasundo, ibibigay ko ito for good, sabi ng ating bida habang magkakaharap ito sa mahabang lamesa. Well, kung ikaw mismo ang nakakita sa deal, wala kaming dahilan para tutulan ito, sir, sabi ng Vice President. Then, kung ganun ay tapusin na natin ang meeting na ito ngayon. Great work everyone, sabi ng ating bida. Agad isinara ang meeting, at nang matapos ay kanya-kanyang inat, ang mga shareholders. Sa wakas tapos na, oh, ang leeg ko, phew, sabi ng mga shareholders, habang nag-iinat. Maya-maya pa ay naglabasan na ang mga ito mula sa loob ng gusali. Sunod-sunod lumabas ang mga shareholder nangunguna ang ating bida. 1, 2, 3, President Chun Jong-miang. Palm po sir, sigaw ng manggagawa, agad napalingon ang ating bida at mga kasama nitong nag-meeting. Salamat po sa pagiging presidente ng aming kumpanya. Salamat po sir, thank you po, sabay nagpalakpakan ang mga manggagawa na nagtipon sa labas ng gusali. Clap, 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 habang kamakaway ang mga ito. Napatingin naman ang ating bida, magiging permanent employees na tayo diba sir? Magsusumikap po kami para sa iyo sir, magsusumikap po kami, President Chun Jong-miang. Taos puso po namin kayong tinatanggap sir, please don't forget us. Sigaw ng mga manggagawa na kamakaway at pumapalakpak. Magtitiwala lang kami sir, tumingin muli ang ating bida. Nabahagyang naantig ang damdamin nito, hanggang sa pasakay na ito sa kotse. Chun Jong-miang, magsisikap tayo, Chun Jong-miang. We love you Mr. President Chun, sigaw pa ng isang manggagawa. We love you too, sigawan at palakpakan ng mga ito. At nang makasakay na ito sa kotse, bumuga ito ng hangin bago ito nagsalita. Para naman akong tatakbo sa eleksyon o ano, sabi ng ating bida habang lulang na ng sasakyan habang nakatanaw sa labas. Nagkataon nga ba o naplano mo na ito, sabi ni Mr. Yu. Ganyan ba itsura ko, habang palabas ang sasakyan ay patuloy pa rin nagpalakpakan ang mga manggagawa. Habang nasa biyahe, ay tumunog ang cellphone nito. Tinignan niya ang tumatawag, bakit tumatawag ang babaeng ito? Bulong ng ating bida, lumipas ang ilang oras sa kondo ng ating bida. Pasok na tayo sa loob, I try to come as soon as I could, gaano katagal ka nang naghintay? Hindi sumagot ang babae, nakaupo lang ito at yumuko. Naghubad ng coat ang ating bida at sinulyapan lang niya ito. Gusto mo ba ng maiinom? Instant coffee lang ang meron ako, muling sabi ng ating bida, ngunit hindi pa rin kumibo ang babae, na tila malalim ang iniisip nito, muling tinapunan ito ng tingin ng ating bida, malungkot na bahagyang nakatungo ang babae, have some coffee. Sabi ng ating bida nang ilapag ang tasa ng kafe sa center table, matapos ay naupo ito sa tapat ng babae. Miss Heo Senyang, pwede ko bang itanong kung bakit ka napatawag? Tumingin ang babae at pumasok sa alaala nito ang huling pinag-usapan nila ng ating bida. Will you marry me, kung maipapangako mo sa akin iyan? Dito ako matutulog ngayong gabi, sa ngayon ako ay nasa napakagulong sitwasyon. Marahil ito ay pinakamahusay na gawin ang pag-uusap na ito sa ibang pagkakataon, at iyon ang mga alaala, na pumasok sa isipan ng babae, habang nakatingin ito na malungkot sa ating bida na hindi pa rin kumikibo. Bakit parang malungkot ka? Bulong ng ating bida, habang nakatitig sa mukha ng babae. Please sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan kong gawin, pakilinaw nga, ano ba ang dapat kong gawin para magustuhan mo ako? Ano ang ibig mong sabihin, pero di ba sabi mo magtitiwala ka lang sa akin kapag natulog ako sayo? Agad napabuga ng kafe ang ating bida, paft, at agad tinakpan nito ang bibig. Chun Jong-miang, ang bastos na yun, anong klaseng buhay ang kanyang pinangunahan? Bulong ng ating bida, nagawa ko na ang lahat ng gusto mo Jong-miang, bakit mo ako iniiwasan? Senyang, huminahon ka, kaya kung ipaliwanag, agad react ng ating bida, ngayon na nakasama mo na ako. Nawalan ka na ng interes, napailing ang ating bida.
Ano sa mundo ang ginawa niya? Ano ang dapat kong gawin sa ganitong sitwasyon? Bulong ng ating bida. Pinagmasdan ng ating bida ang kagandahan ng katawan ng babae. Napabuga ito ng hininga. Tumayo ito. Excuse me, sandali lang. Malungkot na tumingin ang babae. Pumasok sa loob ng kwarto ang ating bida. At nang lumabas ito ay may dala na itong polo. Here. Gusto mong magpalit ako niyan? Very well, mag-shower muna ako. Sabi ng babae habang hawak ang polo ng ating bida. Ano raw, bakit biglang magsha-shower? Bulong ng ating bida na bahagyang pinagpawisan. Teka, tignan mo, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sabay lapit nito, agad iniladlad nito ang polo sa harapan nito, at biglang isinuot ito sa babae. Dito, tulad nito, please pakitakpan ng inyong sarili nito. Nagulat naman ang babae, naupo ito at ang iyong damit ay nagpapahirap sa ating pag-uusap. Jong Miyang, sambit nito sa pangalang ng ating bida, malamig na ang kafe mo. Iinitin ko ba ito para sa'yo? Muling hindi kumibo ang babae. Tumitig ito sa lalaki, ngayon pwede mo bang sabihin sa akin, ano ang maaari kong gawin para maging komportable ka sa piling ko? Tumitig ang babae, at maging ang ating bida ay tumitig din. Hindi siya ang Chon Jong Miyang na nakilala ko. Bulong ng babae, ngayon tatanungin kita, gusto mo pa ba akong pakasalan? Yes, I do, agad na sagot ng babae. Bakit gusto mo akong pakasalan, kasama ng iyong family at background? Naupo ito sa tabi ng babae. I'm sure makakahanap ka ng mas bagay sa'yo. Wala ka talagang narinig sa papa mo. Tungkol saan? I'm sure alam mo kung ano ang pakiramdam ng ipinanganak ng isang mistress. Pareho lang ba tayo? Hindi lang iyan, ang mom ko. Mayroon siyang karelasyon, malungkot na sabi ng babae. Habang nag-uusap ang ating bida at ang babae sa kanyang kondo. Dahil ipinanganak ako sa hindi nararapat na relasyon. Naging pabigat ako sa akin ama, na malapit ng maging Prime Minister. At alam ni Chairman Chon ang lahat tungkol dito, at salamat sa kanya na naging 4-term assemblyman ang papa ko, na nangangahulugan din na ang chairman ay may isang bagay sa iyong ama, kaya ba kailangan mong magpakasal, na nagawang itago ang sikreto sa likod ng aking kapanganakan dahil kay Chairman Chon dahil sa kapangyarihan at pakanabangan, at walang manggahas sa gulo ng daughter-in-law ng GQ Group kung tutusin. Ngunit kung hindi matuloy ang kasal na ito, hindi na ito mananatiling lihim. Ang aking ama ay maraming kalaban sa politika, kaya nakamamatay iyon para sa kanya. Ngunit kung siya ay maaaring maging kamag-anak ng chairman, sa pamamagitan ng ating kasal, siya ay tatanggap ng buong suporta. At kung magiging Prime Minister ang in-law niya, malaking tulong para kay GQ, kaya sinusuportahan din ni Chairman Chon ang kasal natin. I guess, ibig sabihin sinet ito ng father mo, at makikita niya na magpapakasal tayo. Tumango ang babae, at hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mo ito ginagawa. May iba ka pa bang hindi sinasabi sa akin? Bahagyang kinabahan ang babae. Sabihin mo, gusto kong tumulong kung kaya ko. Ang mom ko, ililigtas mo ba siya? Sagot ng babae. Ang iyong ina, sabi ng ating bida, paano ako makakatulong? Muling tanong ng ating bida, agad lumingon ng babae. Pwede mo ba akong pautangin ng 3 billion won? Agad tumayo ang ating bida. Si Chairman Chon, ang nangako na ibibigay sa'yo iyan kung mapapakasalan mo ako, damiin ang hawak ng babae sa kanyang kamay, na parang nawalang na ito ng pag-asa, ngunit bigla nagsalita ang ating bida, saan ko ipapadala itong 3 billion won, agad na bigla ang babae, bakit mo gagawing iyon para sa akin, dahil sabi mo kailangan mo ito para mailigtas ang mom mo, kaya sabihin mo sa akin kung saan ko ipapadala ang pera. Tumitig ang babae, nang matagal, tapos bigla itong yumuko at huminga. Masaya ka na ba? Sabi ng babae, anong ibig mong sabihin? Sagot ng ating bida, titigil ka na ba sa paglalaro sa akin? Bahagyang sigaw ng babae, na tila maiiyak ito. Nakalimutan ko sandali na ikaw pala si Chon Jong Miyang. Sabay sapo sa noon nito, at ano ka ba talagang klaseng lalaki? Mahinahon na sabi ng babae, tignan mo, at makinig kang mabuti, Senyang. Alam na alam ko kung anong klaseng lalaki ako dati. At syempre parang kakaiba ako sa iyo ngayon, pero iba ako. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng babae na napalingon.
Mahirap ipaliwanag, pero ang bagong ako ay pagiging sinsero dito. Tumingin ang babae na may halong pagtataka, alis na tayo ngayong din. Ano, saan, kukunin natin ang 3 billion won. Pumunta na tayo ng sabay sa bangko, pero kailangan nating kumilos na parang engaged na tayo. Kaya mo iyan di ba? Ano, ang ibig sabihin nito sa'yo, Jong Miang? Kapag naging opisyal na ang kasal natin, marami rin akong kikitain. Malaking tulong ang pagkakaroon ng 4-term assemblyman, na nakatakdang maging prime minister bilang aking biyenan. Not to mention, ito ay magbibigay sa akin ng kalamangan sa labanan para sa Jikyung Group. Dahil ito ang kasal na gusto ni Chairman Chon, inilahad ng ating bida ang kanyang kamay, at hinihintay nitong iabot ng babae ang kamay nito. Ngayon, sapat na ang pag-alay ng iyong buhay para sa iba. Minsan kailangan mong maging makasarili para sa sarili mong kaligayahan, tumingin ang babae, na tila ba pinag-aralan kung ano ang dapat gawin, lumipas ang mga oras, habang nagbubukas ang babae ng pinto ng kanyang bahay sa isang apartment, nang nabuksan ito ay agad itong pumasok sa bahay, na agad sinalubong ng isang lalaki mula sa hagdan. Hoy, anong kalokohan ang ginawa mo? Sigaw nito habang bumababa ng hagdan, umiling ito bago ito nagsalita. Pinadala ko na ang pera, alam ko, kaya nga ako nagtatanong. Sigaw ng lalaki, anong kalokohan ang ginawa mo para padala niya ako ng 3 billion won? Naghubad ka ba para sa bastos na iyan at yumuko na parang aso? Sabihin mo, nagustuhan mo ba, ha? Nahinablat ang babae sa balikat at inalag-alog ito. Nabigla naman ang babae sa paghuhusga ng lalaki. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sigaw ng babae sabay sampal nito sa lalaki. Nasisiraan ka na ba ng bait? Muling sigaw ng babae. Lintik kang babae ka, umaarte ka na ibang tao, dahil lang may kasama kang lalaki. Sabi ng lalaki habang sapo nito ang pisngi, maya-maya ay dinaklot nito ang buhok ng babae. Pagkatapos mong manirahan at pakainin kita sa bahay na ito, hindi ba dapat suklian mo man lang ako? Bayaran mo ako ng katawan mo, habang nakasabunot ito sa babae, baliw ka ba? Ako ang iyong nakababatang kapatid mong babae, sigaw ng babae na pilit pumapalag. Tang na, wala ka kundi isang batang palaboy at sino ang nagsabi na kapatid mo ako? Agad pinatungan nito ang babae, itigil mo ito. Sigaw ng babae, na naihiga na ito ng bahagya, hehe. Bibilisan ko manatili ka lang, hayop ka, sigaw muli ng babae na bahagyang umiiyak na ito. Kamalmat ang mga kamay ng babae sa sahig, at naghanap ng makakapa sa sahig, hanggang makapa nito ang kanyang bag at cellphone, agad niya itong inihampas ng ubod ng lakas sa lalaki. Arg, duguan na napahawak ang lalaki sa ulo nito, ikaw, baliw kang hayop ka, agad na tumayo at tumakbo ang babae papunta sa kwarto niya, huminto ka dyan, binalibag ng babae ang pinto ng kwarto nang makapasok ito, agad nilak ito, at tumayo sa likod ng pinto, marahan na naglakad ito, Jong Miang, bulong nito, agad tumulo ang luha nito, maaari mo ba akong iligtas sa impyernong ito, bulong nito, habang patuloy ang pagtulo ng luha nito. Samantala, habang nasa opisina ang ating bida at kasama si Misteryo, na tinuturuan siya sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya. Iminungkahi niya ang 10 billion won para sa halaga ng pagpapaunlad. Habang binuklat-baklat nito ang mga laman ng mga dokumento. Kung magdadagdag tayo ng mga gastos sa marketing, aabot ito ng mahigit 20 billion para ma-develop ito, sir. Paano mo planong magkaroon ng perang ito? Sabi ni Misteryo. Magsisimula na ako magtrabaho dito ngayon, habang hawak ang cellphone nito, nang may maisipan tawagan, ang ating bida. Yoon Mansok ay speaking, mula sa kabilang linya. Hi, Secretary Yoon, si Chun Jong Miang ito, si Yoon Mansok. Bulong ni Misteryo, habang nakatingin sa ating bida. Pwede bang hanapin mo ang isang tao para sa akin? Hindi ko alam kung tungkol sa ano ito, ngunit hindi magandang hakbang para tawagan mo ako ng ganito, sir. Ang pangalan niya ay Son Do-won, isang cosmetic developer, alamin ang lahat ng iyong makakaya sa kanya, please. President Chon, tutol ni Secretary Yoon, tumatanggap lang po ako ng utos mula kay Chairman Chon.
Naniniwala akong may utang ka sa akin, nakalimutan mo na bang pinakawalan ko ang mga kasama mo nang hindi sila sinasaktan, nung nahuli ko silang bumubuntot sa akin. Kung ganoon, tatanungin ko muna si chairman kung magagawa ko ito. Sabihin mo sa kanya na kailangan ko ito, upang mabuksan ang mga pintuan sa impyerno, at aprubahan ito para sa impyerno. Matapos i-off ang cellphone, hindi ko inaasahan na gagamitin mo ang serbisyo ni Yuon. Then, pinaplano mo bang kunin ang funds sa pamamagitan ko? Sabi ni Mr. Yu, of course not, sagot ng ating bida. Muling tumunog ang cellphone nito, tinignan niya ito kung sino ang tumawag. Maganda ang timing ng tawag na ito, dapat ay malutas ang problema sa pera. Sabi ng ating bida sa kaharap, hello, what the hell are you doing, bastards ka talaga. Sigaw na sabi ng nasa kabilang linya, habang inilayo ng ating bida ang cellphone sa kanyang tenga. Sinong may sabing pwede mong i-instate lahat ng manggagawa bilang permanenteng empleyado? Sa tingin mo ba biro-biroan lang ang GQ Group? Sigaw na nangigigil ng second son sa galit, Please huminahon ka lang, wala akong panahon makipaglaro sa'yo simula pa nang ipinanganak ka, ang lakas ng loob mong umakto ng ganyan. Sa tingin mo, tatanggapin ko ang sorry mo, ipatatanggal kita bilang presidente. Maghintay ka lang at tingnan mo ang mangyayari, sigaw ng second son. At bago yun, may mensahe ako para sa panganay nating kapatid. At sa tingin ko matutuwa siya na marinig ang usapan yun ng asawa niya. Kalmadong sabi ng ating bida, biglang tumayo sa swivel chair ang second son habang nasa tenga at hawak pa rin ang cellphone. Naniniwala ako na sinabi mo na sisirain mo siya sa pamamagitan ng tax investigation at ako sa pamamagitan ng paggawa sa aking bilang isang walang kakayahan na kahalili. Tama ba ako? Agad pinagpawisan ang second son. Nagtataka ito kung paano nalaman ang kanilang plano ng asawa ng first son. Ikaw bastard ka, nag-wiretap ka ba sa akin? Sabi ng second son, na kinakabahan ito, kailangan ko ng 20 bilyon won, para makabuo ng bagong produktong cosmetics, at pati ang lahat ng mga manggagawa ay nakatalaga bilang mga permanenteng empleyado. Then, kakalimutan ko na ang sikretong ito, kalmadong sabi ng ating bida. Putang ina ka, nasaan impyerno ka ngayon, gigil na sabi ng second son. Tapos na ang usapan natin, kasama ang asawa ni Bongso. Balikan mo na lang ulit ako, at bibigyan kita ng 30 minuto. Kaagad pinatay ng ating bida ang kanyang cellphone, samantala, hindi mapakali ang second son, paano niya nalaman ito, habang sapo ang ulo nito, at kabado, parang nakakatakot kang tao, the more na lalo kitang nakikilala. Sabi ni Mr. Yu, ako ba, sagot ng ating bida, at kailan mo nalaman ang tungkol sa relasyon ng iyong pangalawang kapatid kay Chief Director Kang Sungi, at bakit mo ako hinahayaan na marinig ang inyong pinag-uusapan sa telepono? Sabi ni Mr. Yu, kailangan ko pa bang bantayan ang sarili ko at sa paligid mo Mr. Yu? Dahil ito sa aking ama, sinusubukan ko lang gamitin ang lahat ng card na kaya ko. At sa mga naglalaro ng madumi, lumingon ang ating bida sa bintana. At haharapin ko sila sa parehong paraan, samantala. Sa gusali ng J&K, anong ibig mong sabihin, malakas na sigaw ng babae. Paano nalaman ni Jong Miyang ang mga plano natin? Sabi ng babae, si Secretary Yuon, baka nabug niya ang office mo. Walang saysay iyan, sumusunod lang siya sa mga utos ni Chairman. Hindi lang si Yuon, kundi hinirang din ni Chairman Chun si Director Yu Jinkyo para tulungan si Jong Miyang. Humihingi ng 20 bilyon won ang bastard na yun, para makabuo ng bagong produkto. Ano ang dapat nating gawin, sabi ng second son, habang sapo nito ang kanyang noo. At ano sa mundo ang iniisip ni Chairman sa pagtulong sa kanya? Pag hindi niya makuha ang gusto niya within 30 minutes, sasabihin niya kay Bongso ang lahat-lahat. Hindi agad nakakibo ang babae, nakikinig ka pa ba? Muling sabi ng lalaki sa kabilang linya, sabihin mo sa kanya na ihahanda nating ang 20 milyon won sa ngayon. Pag-usapan natin ang iba pa, sa personal, matapos mag-usap ang dalawang hangal galit na binaksak ng babae ang kamay nito na may hawak na cellphone, na lumikha ng ingay. Yuon Mansok, tang ina ka, ang lakas ng loob mo,
pabantayan ang mga kilos sa paligid ko. Galit na sinabi ng babae, samantala, sa bahay ni Chairman. Anong sabi ni Jong Miang? Ang sabi po niya, papayag ka dahil kailangan niya ito para mabuksan ang gate sa impyerno, sir. Sabi ni Secretary Yuon, ha, agad na humalakhak ang chairman sa sinabi nito. Hindi po ito katatawanan, sir, sabi sa kabilang linya. Lalo lamang nitong gagawin ng dalawang nakakatandang anak nyo, ang matinding galit kay Jong Miang. Ang sabi niya para buksan ang gate sa impyerno. Alam niyang itinaya niya ang buhay niya dito, at inaaprobahan ko ito. Hukayin ang lahat sa lalaking tinatanong niya kahit natutulog siya at kung sino man ito, sabi ng chairman, sa kabilang linya, sigurado ka ba, sir, ang paraan niya ngayon, di ba may pagkakatulad ko nung bata pa ako, at bago ako nagsimula ng bago. Hahalungkatin ko ang lahat ng makakaya ko sa aking business partner, may ginagawa si Jong Miang na ganyan, at sa tingin ko, that deserves some credit. At hayaan mo na si Jong Miang sa gusto niya, napaisip ng malalin si Secretary Yuon, tumano ito sa kanyang kinatatayuan mula sa rooftop, at maging si chairman habang nakatanaw sa bintana, titignan ko kung saan ka pupunta, ngunit huwag tumawid sa linya ng walang ingat, at kung nagpapakita ka ng anumang mga senyales ng hindi kinakailangan maging sakim, sa pagpasok sa pintuan ng impyerno, ang magiging katapusan mo, seryosong bulong ni chairman. Samantala, habang pauwi na ang ating bida mula sa opisina. Habang nasa biyahe ito, ay tumunog ang kanyang cellphone. At agad naman niya itong sinagot, hello, sagot ng ating bida. Jong Miang, ako ito, si Heo Senyang, I'm sorry, pero hindi ko matutupad ang pangako ko na makasama mo sa pagpunta sa Korean club ngayon. May problema ba? Parang hindi magandang pakinggan ang boses mo. Sa tingin ko nilalamig lang ako, pasensya ka na. Sabi ng babaeng, si Heo Senyang, nakatira ka sa Samsung-dong, tama ba? I can be there in 30 minutes, pero, Jong Miang, ako ay... Pinutol ng ating bida ang sasabihin pa ng babae. Kailangan kitang makita ngayon, 30 minutes okay. Okay, sagot ng babae, matapos makipag-usap ay nag-isip ito. At pagkatapos ay nakipag-usap ito kay Mr. Yu. Mr. Yu, natatakot ako na kanselahin ko ang plano kong hapunan para sa iyo. Ayos lang, mas maganda kung makakasama nating si Miss Heo sa dinner next time. Chief Kwak, maari ba tayo pumunta sa Samsung-dong? Opo sir, agad umiba ng way ito patungo sa Samsung-dong. Heo Senyang, bakit ba? Nag-aalala ako sa kanya. Anong uri ng impyerno ang kinasadlakan mo? Lumipas ng ilang sandali. Please stop here, dahil mas maaga tayong nakarating sa inaasahan ko, maglalakad na lang ako mula dito. Nang bababa na sana ito ng kotse, sir, tawag ni Mr. Yo. May isang bagay na gusto ko sanang itanong, ano ito? Sagot ng ating bida, bagamat hindi nagtagal, nakita ko na ang iba't ibang side mo. Hindi kumibo ito, pero nakiramdam ang ating bida. Kung paano ka nagsalita ng madamdamin sa harap ng mga empleyado. Kung paano mo pinigilan ang mga executive na sinubukang ibagsak ang isang bagong CEO. At kung paano mo haharapin ang iyong pangalawang panganay na kapatid, at si Miss Heo Senyang na ngayon lang. Alin ba ang tunay na ikaw? Pumikit ang ating bida at tumango-tango ito at nag-isip ng isasagot. Kung may magtitiwala at magtatanggol sa akin. Aalagaan ko sila, bilang pamilya, sa kabilang banda, kung sino man ang sisingilin ako ng puwersa, lalaban ako sa parehong paraan. At kung may naglalaro ng foul, gagawin ko ang lahat para mabayaran pa siya. So what? Kung ano ang itsura ko, mawala man ang lahat sa akin. Ang goal mo ba ay maging head ng GQ Group? Tanong ni Mr. Yo, gusto kong gumawa ng kumpanya na gugustuhin na lahat na puntahan at magtrabaho. At kung kailangan kong maging head para makamit iyon, then I guess kailangan ko ng maging leader ng grupo. Maaari ko bang malaman ang dahilan sa likod ng iyong biglaang pagbabago? Muling tanong ni Mr. Yu. Ibig mo bang sabihin iba ako sa narinig mo sa akin? Yes, sagot ng lalaki, dahil hindi ako ang Chonjong Miang na narinig mo. Pakilinaw nga, nagtatakang tanong ni Mr. Yu. Hinihintay na ako ni Senyang.
Mas mabuting umalis na ako, agad bumaba ng kotse ang ating bida. Mag-ingat ka Mr. Yu, Chief Quack escort him safely, of course. Sir, sagot ng kanyang kaibigan, at agad yumandar na ang kotse. Maya-maya pa sa park, I'm sorry sa biglaan kong pagdaten at sa maikling kong permiso. Oh, it's okay. Bahagyang sinulyapan ng ating bida ang babae. Napansin niya na nanginginig ang mga kamay ng babae. Dahil ba ito sa kuya mo, paano mo nalaman? Bahagyang gulat ng babae. Siya ang panganay na anak ni Assemblyman na si Heo Sejex at nalulong sa droga at sedista. At marami na ring akong alam, yumuko ang babae. At kung hindi ka komportable sa bahay gusto mo bang umalis na ngayon, pwede kang pumunta sa place ko o kaya sa isang hotel. Ano, bahagyang sigaw ng babae. Please don't get me wrong, sabay taas ng kamay, ang ibig ko lang sabihin ay gusto kong manatiling komportable ka kung saan mo man gusto, bakit ang bait mo sa akin, sabi ng babae, nakalimutan mo na ba, na ikakasal na tayo, hindi kumibo si Songyang, kapag nakikita kita, gusto ko lang tumulong. Let me guess, you're thinking, bakit nagbago ang jerk na ito, tama ba ako, sabi ng ating bida, ikaw ba talaga yung lalaking kilala ko dati? Iba ka na kaysa sa dati, sabi ni Songyang, maya-maya ay tumunog ang cellphone ng ating bida, kinuha niya ito at tinignan, si Oh Jian, bulong nito, bakit ako tinatawagan ng babaeng ito ngayon, sagutin mo, malungkot na sabi ng babae. Huwag mo akong intindihin at sagutin mo ang tawag, nag-text na siya, binasa niya ito, baby call me, muling nag-vibrate ang cellphone ng ating bida, nagte-text siya ulit, mag-reply ka na, at umiba ng direksyon ng tingin ang babae, tumingin sa text ang ating bida, hindi nakakatulong ang babaeng ito, bulong ng ating bida, muling binasa ang mensahe nito, ang second son ang nag-message. Ibibigay ko ang 20 million na hinihingi mo, pero ang permanenteng manggagawa na isyo ay dadaan sa board of directors, at hindi ko maipapangako iyan sa ngayon, bahagyang napaisip ito, yes, magandang simula ito, bulong ng ating bida. Bahagyang napangiti ang ating bida nang mabasa ang mensahe, sa kanyang cellphone mula sa second son. Sumulyap ang babaeng si Songyang, hindi ako ngumingiti kanina dahil kay Oh Jian. At agad na paliwanag ng ating bida, wala naman akong sinabi ko naman sa'yo na tatanggapin ko ang pakikipag-date mo sa kanya. Talaga, pero hindi yun, bakit ka pa nagdadahilan? Ako, I guess ayoko magkamali ka ng idea, kahit ano pa yon, sagot ng babae. Pwede ba nating i-drop ang formalities ngayon? Gusto kong maging mas komportable tayo sa isa't isa. Jongmyang, mahinang bigkas ng babae sa pangalan ng ating bida. Tungkol sa 3 billion won, sumulyap ang ating bida. Ang aking uncle sa mother side ay halos na bankrupt na, at ang aking ama ay pinatigil na ang pagbibigay ng pera. Salamat nga pala, sa 3 billion won, parang nakasanla kami nun. Ibig sabihin nakatira din ang nanay mo sa bahay na iyon. Mag-isa lang si mama sa Ansong, ako ay pinalaki ng aking ama simula bata pa ako. Kinakailangan kong tawagin mama, imbes na tita. Ilang beses kong sinubukang umalis ng bansa kasama ang aking ina, ngunit walang nakakatakas sa akin ama. Mula sa pag-uusig hanggang sa pulisya at maging sa opisina na immigration, ay naimpluwensyahan ng aking ama sa lahat ng dako. Sabi ng babae, at ang iyong kapatid, kailan siya nagsimula? Napalaki ang mata ng babae, napailing ito at nanginig. Mula nang bata pa ako, at kinakailangan kong matulog nang nakalak ang pinto. Niyakap ng babae ang kanyang sarili, habang mang-iyak-ngiyak. That low-down piece of shit, galit na sabi ng ating bida. Nagsimula siyang gumamit ng malalakas na pangpapawala ng sakit, pagkatapos sa aksidente sa sasakyan, at mula noon ay nagbago na ito. Naging impyerno na ang buhay ko simula noon, lumuluhang sabi ng babae. I'm sorry hindi ko na dapat tinanong, sabi ng ating bida. Okay lang, hindi ko pa naman nasasabi kahit kanino ang tungkol dito. Pagkatapos kong sabihin ito sa'yo, medyo gaman ng pakiramdam ko. Tumingin ang babae at bahagyang ngumiti, salamat, honestly natuwa ako nung sinabi mong pupunta ka. Pwede mo akong tawagan anytime kahit ano pa yan, sabi ng ating bida. Gusto mo bang maglakad-lakad? Sure, sagot ng ating bida.
Muling tumunog ang cellphone nito, at tinignan niya muli ito at bahagyang napalaki mata nito. Nang binasa niya ang text, "Baby, hinihintay pa rin kita, paano mo ito nagagawa sa akin?" Bahagyang bumuga ng hangin ang babae. "Ha? Na naman?" Nagte-text siya. "Huwag mo siyang intindihin, let's go for a walk next time." Ngunit iniwanan na ito ng babae. "Teka, Songyoung, babalik na ako. Ingat ka." "Teka lang, makinig ka sa aking, Songyoung." Ngunit tuluyan pa rin umalis ang babae, at panay pa rin ang text ng babae sa cellphone ng ating bida. "Ha, bakit ayaw tumigil ng babaeng ito sa pagte-text sa akin?" Bulong ng ating bida. "Samantala, sa ngayon nagawa nating patayin ang apoy. Pero alam ko na patuloy niyang gagamitin iyon para sa mas mapangahas na kahilingan." Sabi ng babae na asawa ni First Son, "Dapat nating makuha ang voice recording na mayroon siya sa atin. Pero kung si Yoon ang nasa likod nito, hindi magiging madali." Sabi ng Second Son, "So ano, uupo na lang ba tayo dito at maghihintay? Kung malalaman ito ng asawa ko, patay tayo." Sabi ng babae. "Ang tanging paraan ay ang mag-strike bago gawin iyon ni Jong Miang. Dapat nating i-corner si Bongso sa tax investigation at hayaan siyang mahulog sa kanyang sarili." Sagot ng Second Son, "Sa tingin mo ang isang tax investigation lamang ang magpapabagsak sa kanya? At kung magkamali, habang siya ay iniimbestigahan ng hindi naaaresto, kami ang magkakagulo." Sabi ng babae, "Kaya dapat, maghanda ako na isa pang nakamamatay na suntok, alam mo namang iyon, dinedate ni Bongso ngayon di ba?" Muling sabi ni Second Son, kumunat ang noo ng babae, "Kung ilalantad natin ang iskandalo, si Bongso ang tatamaan ng husto, at siya ang magiging suspect sa paggawa ng slush fund sa ibabaw ng lahat ng iyon, at tatatakan nito ang deal. At siguradong naabala ka batang brat, at ito na ang pagkakataon natin para mawala silang dalawa." Sabi ng Second Son, "I know it. Natouch ako sa palabas ng pagiging thoughtfulness mo ulit. At napakahusay nito kung gayon." Sabay kuha ng sigarilyo, ang babae. "Nagtitiwala ako na hawakan mo ang lahat," sabi ng babae. Sabay sindi ng lighter ang Second Son at, "Of course. Dahil tayo ay nasa parehong bangka, ang hayop na yon, lalo na ayaw ko na siyang makita." Muling sabi ng babae, "Mayroon akong mga tauhan na lalaki, na hindi natatakot na madumihan ang kanilang mga kamay. At sisiguraduhin kung haharapin siya ayon sa kagustuhan mo." Sabi ni Second Son, "Ipapaubaya ko na lang ang lahat ng ito sayo." Sagot ng babae, "Sisiguraduhin kong maayos ang lahat, para hindi ka mag-alala." Muling sabi ng Second Son, "Ang mga lalaki, bakit lahat sila nabaliw sa mga mas batang babae?" Tanong ng babae, "Hindi lahat ng lalaki, at kung ako si Bongso, hindi ako gagawa ng katangahan. At kasama ang isang kaakit-akit na babaeng katulad mong malapit sa akin." Sabay haplos ng hita ng babae, at hindi ko maintindihan kung bakit tumingin siya sa iba. Bahagyang ngumisi ang lalaki, ngumiti ang babae. At tuluyan nang nagdingas ang apoy, samantala sa bar. Habang nakaupo ang babae, Chun Jong Miang, ang lakas ng loob niyang iwasan ako. Ni hindi man lang siya nagre-reply sa akin, habang tinitignan nito ang kanyang cellphone. Gigil at inis ng babae, "Hoy, hindi mo ba nakikita na walang laman ang baso ko?" Nang makita nito ang waiter na nasa harapan nito, "Paumanhin po, gusto mo ba ng isa pang baso o ng parehong inumin? Nakita mo ba akong umiinom ng iba, hindi mo ba alam kung sino ako? Dapat ay lagyan mo na ang baso ko, bago pa ako nagsabi ng kahit ano." Pagtataray ng babae, "Opo ma'am, napakabastos na babaeng bitch. Bakit hindi na lang umorder ng isang bote sa halip na paisa-isang baso?" Maya-maya ay tinungga ng babae ang nasa shot glass na alak, ibinaba ito matapos maubos ang laman. "Chun Jong Miang, iniiwasan mo ako dahil sa babaeng si Heo Senyang, ang bitch na yun, hindi ba ikaw, makikita mo, at ipapakita ko sa'yo, na wag mong guluhin si Ojian." Matalim na nagsalita ang babae si Ojian, na puno ng galit at panibugho.